Bakit pinapatagal nila? Sana pinapatagal nila dahil may plano silang iba para ma-file. Sana ganon. Pero pag hindi, dapat tayo, itong mga kongresista, ang galing-galing na ng ganawa ng Quadcom, ang committee, parang ang mga Pilipino. Ang totoo lang, ang Kamara, noon pa mang mga panahon ni Mitra ni Divinisha, parang tuta ng buwaya. Pero ngayon, dito sa ginawang Quad, ang Kamara, di ba? Na mismo ang nagsabi kay Sara. Tapos, anong klase sila? Public trust. Pag hindi nila o public trust din yan. Sayang, huwag nilang sayangin, di ba? Tayo, hindi naman natin inaaway pa ang Kamara, pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Nakuhang suporta ng tao, di ba? 61% suportado yung pagdinig ng suportado yung pagdinig. Ngayon, kaya nga sila ni PBBM nung June, 89%, 89%. Ngayon, 49%. Bakit ganyan? Talaga si Sara eh. Talagang So, ito, alam nyo, ang ano dito, grabe, garapalan talaga, di ba? Imagine niyo 11 days maubos mo ang 125 million. Sabi nga ni Benji, 7 days eh. Oh, di ba? Tapos, alam mo, pag binigyan ka ng confidential funds, ang liquidation yan, madali lang. Madali lang kasi walang mga resibo yan. Acknowledgement receipt lang yan. Walang mga official receipt. Pero, mas karapal pa ang ginawa na Sara. Nag-imbento ng mga pangalan. Piatos! Imaginin mo Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Grabe ang ginawa. Talagang, at nang pinagpapaliwanag siya, ang tagal na umattend sa hearing, nung pina-attend niya yung mga tao niya, si Paharda, si Zuleika Lopez, biglang nag-high blood, biglang nag-aalta presyon, tapos dinala sa veterans. Ay, grabe tong mga ito. Tapos, ang pinapalabas pa nila, sila ang inaapi. Drama! Imagine nyo yan, sila ang inaapi, nagpapaawa. Tapos ngayon, biglang nagmamalasakit sa bayan. Pag narinig mo si Sara tungkol sa presyo ng bilihin. Sabi ni Sara, tatakbo ako sa 2028 kasi hindi ko masikmura na ang bansa ay nagbabackslide. Ibig sabihin daw, pabagsak daw ang bansa. Ay siya nga ang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Silang mga Duterte ang dahilan. Tapos sabi niya, kaya tatakbo siya sa 2028 dahil ayaw niya itong nangyayaring pabagsak ang bansa. Wala. Ang gagawin niya pag nanalo yan si Sara, mawawasak ang bansa. Wawasak. Ang imagine niyo, Vice President ka pa nga lang, ganyan na ang ginawa mo. How much more kung presidente ka na? Grabe. Alam nyo, walang hiya sila Duterte. Wala talagang hiya. Sa dami ng pinagpapatay nung panahon niya, 25,000 to 30,000, walang due process yan. Hindi binigyan ng pagkakataon. Pinagdududahan kang kriminal, addict, involved sa drugs, walang investigasyon, patay. Walang due process. Ngayon, lahat ng due process binibigay sa kanila. Lahat ng due process binibigay sa kanila. Yang investigasyon ng Kamara, sabi ni Marcoleta, yang Kongreso, yang Kamara, hindi naman korte yan, hindi naman piskal yan. Bakit? Sino bang nagsabing piskal ang Kamara? Sino bang nagsabing korte ang Kamara? Sila. Alam nyo ganito, ang Kamara may kapangyarihan yan mag-imbestiga, hindi bilang piskal. Kumbaga, may gagawin silang mga batas,
may mga nangyayari sa Pilipinas, gusto nilang imbestigahan. Kasi sa investigasyon na yan, maaaring ang mga batas amyendahan o kaya makagawa ng bagong batas. Yan ang investigation in aid of legislation. Ngayon, sa panahon ng investigasyon mo in aid of legislation, may lumitaw na matitinding mga krimen, anong gagawin mo? I-refer mo sa DOJ. I-refer mo sa iba para yung DOJ na ang magsampa ng mga kaso. May mali ba doon? Wala. Alam nga naman na ikaw, Kamara, nag-iimbestiga ka, nakakuha ka ng mga ebidensya ng mga katiwalian, korupsyon, alam nga namang hindi mo yun na-aksyonan. Siyempre, ang gagawin mo, ipapasa mo yan sa kinaukulan, DOJ. So, ang DOJ, mag-iimbestiga yan. Ngayon, ang mga grupo ng mga civil society, ang tayo na mamamayan, nakita natin yung garapalang katiwalian ni Sara, korupsyon. Anong ginawa? Nag-file tayo ng impeachment complaint. Kasi kahit naman civilian, pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Parang kung sa kasong criminal complaint pa lang yan. Kung sa nagsampa ka pa lang ng reklamo sa piskaliya. Sino ngayon ang piskaliyang sinampaan mo? Kamara. Hindi. Ang Kamara, yan yung DOJ. Kaya nga pag-aaralan ng Kamara, yung sinampang reklamo ng tao laban kay Sara, kung mayroon bang parang probable cause. Pag nagsabi ang Kamarang mayroon ngang basihan ito, kailangan natin itong isampa sa korte. Saan nga yung korte isasampa? Sa Senado! Kaya yung Senado ang korte. Ang magiging prosecutor yung Kamara. Tayo ang complainant. Yes! Diba? Sino ba ang complainant? Tayo! Tayo! Ang nag-represent sa atin, sila Franz Castro. Diba? Yung tatlong final na impeachment complaint sa ngalan ng mamamayang Pilipino, final nila yon. Tayo ang complainant. Saan natin isilampa? Sa Kamara. Ang Kamara ngayon ang magtitingin kung may basihan. Pag nakita ng Kamara na may basihan, isasampa sa korte. Sino ngayon ang korte? Senado. So, yun ang due process. Yun ang due process. Yun ang gusto nating daanan. Anong pinagsasabi nila na inaapi si Sara? Anong pinagsasabi nila na inaapi daw dahil parang ang Kamara daw, umaaktong Kamara at korte? Mali. Kaya nga sabi ni Enrile, ano ba itong iglesia? Hindi nila pwedeng bawalan ang impeachment kasi constitutional right yan at constitutional process yan. Diba? Kapag hindi inaksyonan ng Kamara yan, at kapag ang gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi inaksyonan yan, lumalabas na parang natakot. Parang hawak sa liig ngayon ang mga kongresista. Pagka ganyan ang nangyari, dangerous precedent. Hindi maganda yan. Kasi ibig sabihin, kaya na palang takutin ng isang sekta na relihiyon kapag nagrally sila. Hindi maganda yan sa demokrasya. Diba? Kaya sabi ni Enrile, 101 years old na yata si Enrile. Dito lumabas yung kanyang wisdom. Kaya nga sabi ni PBBM, one of the greatest legal thinkers si Enrile. Tama yung sinabi niya. Di ba sang-ayon si PBBM? Sabi ni PBBM, sang-ayon kami sa sinabi ni Enrile. Dangerous precedent yan. Kasi kung ganyan pala, di ang Romano Katoliko, pag may gusto pala, magrarally na lang. Hindi tama yung ganoon. Pagulungin ang proseso. Pagulungin ang proseso. Kahit tayong mamamayan, tayo, gusto natin gumulong ang proseso, di ba? Ngayon, kung sa tingin nila, walang basihan ng mga akusasyon sa kanila, di-depensa nila ang sarili nila. Di ba? Sa impeachment court, karamihan pa naman ng senador, kanila. Paano mo masasabing inaapi sila? Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado, si Sara, di ba? Ang kailangan dito, gumulong, pagulungin. Kasi, kapag hindi natin na-impeach si Sara, anong klaseng bansa na tayo? Tandaan nyo sa South Korea, yung presidente doon, nagdeklara lang ng martial law. Ngayon, hindi niya nakonsulta yung parliament niya, ng presidente. Kinaumaga, nagrally yung mga tao sa yung parlamento. Ang ginawa ng presidente, binawi yung martial law.
Pero hindi na kontento ang mga tao sa kayong parlamento. Inimpeach siya. Sa ganun lang na bagay, inimpeach ang presidente. Sa Pilipinas pa na ang vice president nagnanakaw ng garapalan sa pera ng bayan. Papalampasin natin. Anong klaseng bansa tayo? Diba? Ang tawag dyan, impunity. Alam nyo, ang set term na impunity, yung ginawa ni Duterte sa AJK, impunity. Yung pagnanakaw ni Sara, impunity. Labanan natin ang impunity. Wag na. Baguhin naman natin ang Pilipinas. Ngayon, si Sara kasi sa kang iglesia, gusto nilang ibalik yung unity, pagkakaisa daw. Pero ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Diba? Ang gusto ng iglesia, kapayapaan. Anong gusto ng nilang kapayapaan? Mapayapang nagnanakaw sila sa bayan. Ang kapayapaan na gusto nila, mapayapa silang nagnanakaw. Yan ang kapayapaan na gusto nila. Ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Tayo hindi. Ang pagkakaisa natin ngayon ay laban sa katiwalian. Yes. Ang pagkakaisa natin ngayon ay para papanagutin ang mga magnanakaw sa bayan. Yes. Ito ang pagkakaisang para sa ikabubuti ng ating bansa. Yes. At tayo, hindi tayo magulo. Ang gusto lang natin, mapanagot, katarungan. Yung mga pinatay ng panahon ni Duterte, katarungan. Tayong mamamayan na naghihirap na ninanakaw ang pera natin, ginagarapalang nilulustay, katarungan. Kapag may katarungan, may kapayapaan. Yan ang tunay na kapayapaan. Muli po, medyo napahaba na naman ang ano ko, parang vlog ko na naman to Kaya vlog yan pasensya na. Okay, bilang pagtatapos, wala na ba? Wala na, oh. Kantahin natin ang bayan ko. Yun. Okay. Okay? Music please. Bayan ko. Kaway po natin yung ating kamay, ganyan. Pagmamahal sa bayan. Sabay-sabay po tayo. Picture. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintong bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng kadahilan, at sa kanyang yuwi at ganda, dayuhan ay nadila. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Di mo nang may hayang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Sara Duterte, impeach! Sara Duterte, impeach! Maraming salamat. Oh, Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga vlogger. ano Huwag ulit po tayo? tayong umalis. Magtipon-tipon po tayo dito for picture taking. Saka ano pala, yung basura. Saka yung basura po natin. Pulutin ang basura. Tapos yung mga kabunyog, lahat ng kabunyog, dito po sa side na ito. Mga vloggers po. Lahat ng kabunyog, Colling, Edwin, Clarissa, Yung mga sila Ate vlogger Seth. po. Lahat po Huwag dito. po kayong umalis. Magpapapicture tayo, no? Meron po nagbigay ng pagkain sa vlogger. May nabigay ng pagkain. Sa vlogger, huwag daw po kayo umalis. Sir David, sino pa ba? Ha? Group? Oo, wala, hindi na. Ayun, maraming salamat po sa lahat Salamat, na Father Bong! nanood online. Thank you so Bunyog much. Manila Jet. Yung Quezon City, Valenzuela Bunyog, mga taga Cavite.
Pampanga, Bataan, Bunyog, Taytay Rizal. Sino pa ba? Mga kabunyog sa abroad. Bunyog, Magdalo Party List, Magdalo Makabayan Black. Mga kakamping. Oh. Buhay na buhay ang gobyerno Ayan sa lahat po Oh. ng mga kamunting tinig, maraming Oh, ang salamat. mga Marcos loyalist, salamat. Oh, di ba? Ano tayo? Peace muna tayo, ha? Oh, di ba? Oh, yan si Ma'am Pidela. Maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino na nanood sa online, sa kanilang Salamat, salamat. social media Very. board. Maraming salamat po. Salamat, Mama Peng. Friendship Sendanga. Oh, yung nag-sponsor ng salamat lights and mobile natin. Salamat, sir, ha? Thank you, thank you. Galing. Oh, kakanta daw. Ano ba kakantahin nyo? Bandila, o pakinggan natin. Ayan, pakinggan natin yung kanta ni Kuya, Bandila. Galing pa ako Aklan. Oy, Ang Bandila, nabuo to 40 years kung pinag-aralan. sige Kuya, Bakit? sige. Nahalikan ko ang kamatayan. Sige, Totoo sige. yan. Ang Bandila, binubuo ng unang pantig na tatlong salita. Ban, para sa ating bansa. Sige, Kuya, Di, para sa diwa nating mamamayan. La, para sa laban ng ating lipunan. Kilusan. Yan. Bandila yon. Yan ang tamang tipan. Tamang tipan to. Totoong tanda. Talagang tadhana. At may tatamuhin tayong tagumpay. Yan ay pangako. Kasi batay ito sa banal na kasulatan, sa ligang batas, kasaysayan nating bansa, at karanasan nating mamamayan. Ito ang kanta ko, ha. Kumbaga ito advertisement lang kasi nahuli na ako eh. Wala ako sa agenda. Impit Sara ang agenda eh. Ito, ang pagpatuloy sana sa pagbabago ng ating bansa. Pag ma-impeach natin si Sara, baguhin natin ang sagisag na ating bansa. Ang watawat. Kasi yan ay sa kanta ni Julian Felipe at nasa kalooban ni Ginaldo. Magulo. Na-impeach na ilang mga ruradong mga tao, mga tao sa gobyerno, na-impeach na. Pero ganun pa rin, magulo. Kaya pakinggan niyo, ha? Kahit medyo magulo na kayo dahil kanya-kanyang uwi na. Ito ang Bandila ang title. Bansa! Likhang langit nga'y wagas, lumuhang lupa bagay mulat, lumaban ang laing matikas, iwawagayway itong watawat. Lipunan malayunin at nais, mabuti matatag at malinis, ipinagpala at iningat ang bansa. Ng Alpha at Omega, siya nawa, diwa. Ako'y totoong Pilipino sa puso at diwa. Maging sininga, pangarap at gawa. Aking ibigin ng wagas, bansang Pilipinas. Sa iyo inaalay ko lahat hanggang wakas. Aming gagampanan, isa buhay na maayos, ang pagkamatao at makadiyos, upang maligaya at malayang mamayan. Ating paglingkuran ng buong katapatan, tunay na makalikasan at makabayan sa tiyo demokratiko at republikang pamahalaan. Amen! Hallelujah! Mabuhay ang Pilipinas! Laban! Lantay, lakas sa kapangyarihan, laban ng mga katipunero, lantaran ang katotohanan, lubusan ang katarungan, liwanag ang karunungan, lipunan may karangalan, layunin laging kaunlaran, sigayang taglay kalayaan. Viva Pilipino! Lalaban tayo! Thank you.
Mga kabunyog! Ano yun? O mga kabunyog, dito tayo ha! Sama-sama, pipigil tayo mga kabunyog! Lahat ng mga kabunyog, kahit di kabunyog, kung gusto magpapigil, dito po kayo! Magchatag pa tayo! Magchatag! Mga kabunyog, dito po kayo! Lahat ng mga kabunyog, dito po, dito po! Magpipicture taking pa tayo ha! Okay, peso na po tayo! Peso, peso! Peso po, peso, peso! Peso po kayo, peso, mga kabunyog! O sa lahat ng vlogger na organizer, nandito po yung pagkain natin, may nag-donate. Punta na kayo rito sa may pula na pick-up. O lahat ng vlogger, salamat po. O, konting bilis mga kabunyog, gagalasin ko lang tayo dito. Mga kabunyog, peso na! Mga kabunyog! Ayun po, nagtitipon-tipon na sila ron, no? Doon po, peso na, dali! Okay, peso na po kayo ka, peso! Ang napag-t-shirt taking na! Oh, mga kapunyog! Sama-sama! Sir!
naka-live pa. Tayo ko yung kapatid ko eh. Sa lahat ng vlogger na organizer, yung mga wala pang pagkain, pumunta na lang doon sa may pula na pick up yung stage natin kanina. Lahat ng vlogger na organizer, pumunta na lang doon sa pick up na pula. Ngayon, kapag nakakuha na lahat ng vlogger, yung matitirang pagkain dyan na Jollibee, bigay na natin sa mga tao kung sino lang maaabutan na, kasi 100 pieces lang po yan. So, lahat ng vlogger na wala pang pagkain, pumunta na lang po sa may pick up na kulay pula. Salamat. Sa